Buwan ng Agosto noon, malamig ang simoy ng hangin. Kagagaling ni Marvin, 15 anyos, sa bahay ng pinsan niya sa kabilang sitio. Pauwi na siya at may 200 na pwedeng pagpilian. Ang isa, paikot at maliwanag ang kalsada. Ang isa, mas maikli pero dadaan sa malawak na kugunan. Pagdating niya sa bungad ng kugunan, napatingala siya. Bilog ang buwan, malinaw ang liwanag nito. Pero sa ilalim ng liwanag na iyon, ang mga anino ng talahib ay parang gumagalaw ng may sariling buhay. Bago pa siya pumasok, may matandang lalaking nakaupo sa bangko ng maliit na tindahan sa kanto ang sumigaw. Ihaaw, huwag kang dadaan diyan sa bilog ang buwan. Napangiti lang si Marvin. Sa isip niya, matagal na akong dumadaan dito, wala naman. Pagkapasok niya sa kugunan, agad niyang naramdaman ang kakaibang lamig. Hindi lamig ng hangin, kundi parang lamig na dumidikit sa balat at pumapasok sa buto. Sa malayo, naririnig niya ang huni ng kuliglig, pero unti-unting napapalitan niyo ng mababang ugong. Habang naglalakad, napansin niya na kahit maliwanag ang buwan, may mga bahagi ng kugon na masyadong madilim, parang sinasakop ng makapal na anino. Sa gilid ng paningin niya, may aninong nakayuko. Gumagalaw kasabay niya sa pagitan ng mga talahib. Shh! Dito ka na lang. Bulong ng isang boses mula sa kaliwa. Napalingon siya. Walang tao. Pero ilang talahib ang gumalaw ng mag-isa, parang may mabigat na nakatago roon. Pinabilis niya ang lakad, pero ramdam niya na may kung anong sumusunod. Hindi lang isa, parang marami. Sa bawat kaluskos, mas malinaw na naririnig niya ang paghinga. Mabagal, malalim at sabay-sabay. Pagdating niya sa gitna ng kugunan, nadaanan niya ang lumang damit na punit-punit at may lumang mansya ng dugo. Katabi nito ang basag na tsinelas na parang matagal nang nakabaon sa lupa. Napatigil siya saglit at doon niya narinig mula sa magkabilang gilid ng kugunan. Bumalik ka? Tumakbo siya ng mabilis, pero parang humahaba ang daan. Sa mismong tenga niya may malamig na hiningang bumubulong. Sa bilog na buwan, may kapalit ka. Nang marating niya ang dulo, bigla siyang natumba. Nagising na lang siya na may mga kapitbahay at ang nanay niya na humihila sa kanya palabas ng lupa. Sabi nila halos 4 na oras siyang nawawala. Pero sa isip ni Marvin, parang 5 minuto lang ang lumipas. Pag-uwi nila habang natutulog siya, narinig ng nanay niya na nagsasalita siya sa tulog. Nakita ko sila, nakatingin lang mula sa talahib. Hinihintay akong bumalik sa susunod na bilog ng buwan.